Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Katrina. Sabi nila, ang pinakamasarap na amoy sa mundo ay ang amoy ng pag-uwi. Yung simoy ng hangin sa Pilipinas na kahit may halong usok ng jeep at amoy ng kanal sa Tondo, ay parang pabango pa rin sa ilong ng isang katulad kong 10 taong na bilanggo sa malamig na klima ng Italy. Paglapag ng gulong ng eroplano sa Naya, huminga ako ng malalim. Akala ko, doon na magsisimula ang happily ever after ko. Akala ko, sapat na ang 10 taon na pagpapakuba sa ibang bansa para mabawi ko ang lahat ng oras na nawala sa akin. Pero Ate J, hindi ko alam na ang pag-uwi ko pala ang magiging simula ng pinakamasakit na gising sa buhay ko. Bumalik tayo sa 10 taon bago ang araw na ito. Noong panahong yun, wala pa akong ibang hinangad kundi ang maiahon ang pamilya ko. Ang asawa kong si Jomar ay isang hamak na construction worker noon. Mahal ko siya, mahal na mahal. Pero Ate J, ang pagmamahal hindi nakakapagpakulo ng kaldero. Ang pagmamahal hindi pambayad ng kuryente at hindi pambili ng gatas para sa panganay naming si Liam. Naalala ko pa noong huling gabi ko bago ako lumipad patungong Italy bilang domestic helper. Magdamag akong umiiyak habang yakap ang 6 na buwang gulang na si Liam. Ang liit-liit pa niya, ang bango ng kanyang bumbunan. Habang hinahaplos ko ang pisngi niya, ipinangako ko sa sarili ko, anak, kahit magkanda ko ba ang nanay sa ibang bansa, hindi ka daranas ng hirap. Pagbalik ko, hindi na tayo sa barong-barong titira. Si Joymar naman, hawak ang kamay ko habang nasa airport. Sabi niya, Kat, mag-iingat ka doon. Ako na ang bahala kay Liam. Aalagaan ko siya gaya ng pag-aalaga mo. Hihintayin ka namin. Naniwala ako. Umasa ako. Dahil yun lang naman ang sandata nating mga OFW. Diba? Ang tiwala na ang iniwan nating pundasyon sa Pilipinas ay mananatiling matatag habang nagpapatulo tayo ng pawis at luha sa ibang bansa. Sa Italy, naranasan ko ang lahat. Naranasan kong mapagalitan ng amo sa wikang hindi ko maintindihan. Naranasan kong matulog sa maliit na bodega dahil yun lang ang space para sa akin. Pero tuwing sasapit ang kinsenas, lahat ng pagod ko ay napapalitan ng ngiti tuwing nakikita ko ang slip ng remittance. Halos 70% ng sahod ko, ipinapadala ko sa Tondo. Gusto ko, ang anak ko, naka-branded na damit. Gusto ko, ang asawa ko, may pambili ng gamit sa bahay. Nagpadala ako ng pera para ipagawa ang bahay namin. Mula sa tagpi-tagping yero, ginawa kong semento at may 2nd floor. Bawat baldosa doon, Ate J, dugo at pawis ko ang nakadikit. Sa loob ng 10 taon, puro video call lang kami. Nakikita ko ang paglaki ni Liam, mula sa paggapang, sa unang hakbang, hanggang sa pumasok siya sa eskwelahan. Pero napansin ko, habang tumatagal, tila nagiging mailap si Jomar. Kapag tumatawag ako, laging busy, laging tulog si Liam. O kaya naman ay mahina ang signal. Inisip ko, baka pagod lang siya. O baka naman nahihirapan siyang maging tatay at nanay sa anak namin. Hindi ko alam na may iba na palang nangyayari sa loob ng bahay na pinatayo ko. Hindi ako nagsabi na uuwi na ako for good. Gusto ko silang sorpresahin. Bit-bit ang 3 malalaking balikbayan box na puno ng tsokolate, sapatos, at mga regalo para kay Liam. Sumakay ako ng taxi patungong Tondo.
Habang binabaybay ang pamilyar na kalsada, bumibilis ang tibok ng puso ko. Iniisip ko ang mukha ni Liam. 10 taon na siya. Siguradong matutuwa siya sa dala kong bagong game console. Iniisip ko ang yakap ni Joemar. Sa wakas, matatapos na ang pangungulila ko. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, laking gulat ko na ang ganda na nito. Kulay cream ang pintura, may magandang gate. Pero may napansin akong kakaiba. May mga sapatos na pambabae sa labas ng pinto. Mga sapatos na alam kong hindi akin at hindi rin kayang bilhin ni Joemar para sa sarili niya. Kumatok ako. Ang puso ko parang gustong tumalon sa lalamunan ko. Tao po? Joemar? Liam? Tawag ko. Bumukas ang pinto. Isang bata ang lumabas. Si Liam. Kilala ko siya dahil sa mga video calls. Pero sa personal, mas matangkad siya at mas gwapo. Sino po sila? Tanong niya. Matamlay ang boses niya, walang bakas ng pagkakilala sa sariling ina. Liam, anak, ako to. Si Nanay Katrina mo. Sabi ko, habang nanginginig ang mga kamay ko na gustong humawak sa kanya. Pero bago pa siya makasagot, isang boses ng babae ang narinig ko mula sa loob ng bahay. Isang babaeng nakasuot ng duster ko. Ang duster na iniwan ko bago ako umalis. Liam, sino yan? Sabi ng papa mo, huwag kang basta-basta magbubukas ng pinto sa hindi mo kilala. Sabi ng babae. Lumabas ang babae at nagkatitigan kami. Doon ko naramdaman ang unang saksak sa puso ko. Pero ang mas masakit, Ate Jay, ay noong lumabas na si Joemar mula sa kusina. Hindi siya nagulat. Parang mas natakot siya. At doon, narinig ko ang salitang bumasak sa buong pagkatao ko. May dumating na isang lalaki sa gate, tila kartero o delivery rider. Sumigaw ito para iabot ang isang package. Package po para kay Liam. Liam Santillan? Nanigas ako. Ang apelyido namin ay Guevara. Bakit Santillan ang narinig ko? Bakit ibang apelyido ang gamit ng anak ko sa loob ng sarili kong bahay? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang apelyidong narinig ko, Santillan, ay parang isang matalim na kutsilyong bumaon sa pandinig ko. Guevara ang apelyido ni Joemar. Guevara ang apelyidong nakasulat sa birth certificate ni Liam na hawak-hawak ko bago ako lumipad patungong Italy. Kaya bakit sa loob ng 10 taon kong pagpapakuba sa ibang bansa, tila pati ang pagkakakilanlan ng anak ko ay nabura na. Tumingin ako kay Joemar. Umiwas siya ng tingin. Ang lalaking nangako sa akin sa airport na hihintayin ako, ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata ko. Ang babaeng katabi niya, na nakasuot pa ng duster ko, ay biglang humawak sa braso ni Joemar na tila ba siya ang may karapatang mag-angkin sa asawa ko. Joemar, anong ibig sabihin nito? Bakit Santillan ang tawag sa anak ko? At sino ang babaeng ito? Nanginginig ang boses ko. Ang mga balikbayan box na bitbit ko ay dahan-dahang nawalan ng bigat sa pakiramdam ko dahil ang bigat ng dibdib ko ang mas nangingibabaw. Kat, hindi ko inaasahang darating ka ngayon. Garalgal ang boses ni Joemar. Pumasok muna tayo. Huwag dito sa labas. Nakaka-eskandalo sa mga kapitbahay. Natawa ako ng mapait. Eskandalo? Ako pa ang iniisip niyang magdadala ng eskandalo samantalang siya ang may kasamang ibang babae sa bahay na pinagpaguran ko. Pumasok ako sa loob. Bawat sulok ng bahay na yon ay pamilyar pero tila banyaga na sa akin. Ang mga kurtinang pinili ko sa pamamagitan ng video call, ang sofa na pinag-ipunan ko ng 3 buwan, lahat yun ay nilalapastangan ng presensya ng babaeng ito. Naupo kami sa sala. Si Liam, ang anak ko, ay nakatayo lang sa gilid, tila nalilito at takot. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong amuyin ang buhok niya, pero may kung anong pader na nakaharang sa amin. Magpaliwanag ka, Joemar. Sino siya? At bakit Santillan ang apelyido ni Liam sa package na yon? Huminga ng malalim si Joemar. Siya si Marilyn. Kat, 5 taon na kaming nagsasama rito. Noong ika-5 taon mo sa Italy, hindi ko na kaya. Mahirap ang mag-isa. Mahirap ang walang katuwang sa pagpapalaki kay Liam. Mahirap?
Sigaw ko. Akala mo ba madali ang maging katulong sa ibang bansa? Akala mo ba madali ang matulog sa malamig na sahig habang iniisip ko kung kumain na kayo? Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan. Hindi ko hinayaang magutom kayo. Pera lang ang binigay mo, Kat, pero ang kailangan namin ay asawa at ina. Ganting sigaw ni Jomar. Si Marilyn ang tumayong ina rito. Noong nagkasakit si Liam ng dengue at muntik ng mamatay, nasaan ka? Nasa Italy ka? Naglilinis ng bahay ng iba. Si Marilyn ang nagpuyat sa ospital. Si Marilyn ang nag-alaga sa kanya. Parang sasabog ang dibdib ko. Hindi ko alam na nagkasakit si Liam. Walang sinabi sa akin si Joymar. Ang laging balita sa akin sa tawag ay, ayos lang kami. Masaya kami. Pinagmukha nila akong tanga. Pero ang apelyido? Bakit kailangang palitan? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Kahit ang totoo ay gusto ko nang magwala. Dito na sumingit si Marilyn. Ang boses niya ay malumanay, pero bawat salita ay parang lason. Katrina, pasensya na. Pero para sa bata, ako ang kinikilala niyang ina. Noong pumasok siya sa school, kailangan ng mga papeles. Dahil hindi ka naman umuuwi at hindi ka naman mahagilap para sa mga pirma, ginawa namin ng paraan. Inampon ko si Liam sa papel para maging legal ang lahat sa ilalim ng pangalan ko. Para hindi siya tuksuhin na iniwan ng nanay. Napatayo ako. Inampon. Anak ko siya. Ako ang nanganak sa kanya. Paano niyo nagawang palitan ang apelyido niya nang hindi ko alam? Joemar, asawa kita. Paano mo pinayagan ng ganitong kalapas-tanganan? Huminga ng malalim si Jomar at tumingin kay Liam. Anak, pasok ka muna sa kwarto mo. Sumunod si Liam ng walang kibo, pero bago siya pumasok, lumingon siya sa akin. Ang tingin na, yun Ate Jay, hindi tingin ng isang anak sa kanyang ina. Tingin yun ng isang estranghero sa isang taong nanggugulo sa tahimik nilang buhay. Nang makaalis si Liam, doon na inilabas ni Jomar ang mas masakit na katotohanan. Kat, wala na tayong pagsasama. Matagal na kaming kasal ni Marilyn sa sibil. Noong akala naming hindi ka na babalik dahil balita namin ay nag-TNT ka na roon, humanap ako ng paraan para maayos ang buhay namin. Ang bahay na ito, ipinangalan ko na kay Marilyn ang lupa nito noong binili natin dahil wala ka rito para pumirma. Doon ako napahagulgol. Ang bahay na pinangarap ko, ang anak na binalikan ko, at ang lalaking pinagkatiwalaan ko, lahat sila ay nawala sa akin sa isang iglap. 10 taon akong nawala para bigyan sila ng magandang buhay. Pero pag uwi ko, ako pala ang walang puwang sa buhay na binuo ko. Lalapitan ko sana ang maleta ko para kunin ang mga pasalubong ko kay Liam. Pero hinarangan ako ni Marilyn. Katrina, siguro mas mabuti kung sa hotel ka muna matulog. Naguguluhan ng bata. Baka matrauma si Liam kung makikita niyang nag-aaway tayo rito. Bahay ko to, sigaw ko. Ako ang nagbayad ng bawat semento nito. Sa papel, Katrina, hindi sa'yo ang bahay na ito. Malamig na sabi ni Jomar. Umalis ka na muna. Pag-usapan natin ito sa ibang araw kung kailan kalmado ka na. Lumabas ako ng bahay, bitbit ang aking mga gamit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, nakikisabay sa luha ko. Naglakad ako sa madilim na iskinita ng tondo. Hindi alam kung saan pupunta. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang boses ng kartero. Liam Santillan. Hindi ko matatanggap ito, Ate Jay. Hindi pwedeng ang 10 taon ko ay mapupunta lang sa wala. Habang naglalakad ako sa ulan, may isang pamilyar na mukha akong nakasalubong. Si Raymark, ang kababata ko at dating manliligaw na ngayon ay isang barangay tanod na sa aming lugar. Katrina, ikaw ba yan? Bakit ka nasa ulan? Tanong niya sa akin. Puno ng pag-aalala. Doon ako bumagsak sa mga braso niya. Doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit. Pero sa gitna ng pag-iyak ko, isang plano ang nagsimulang mabuo sa isip ko. Hindi ako papayag na ang pinaghirapan ko ay mapunta lang sa ibang babae. Kung kailangang bawiin ko ang anak ko at ang bahay ko sa legal o sa madugong paraan, gagawin ko.
Dinala ako ni Raymark sa barangay hall para magpatuyo. Habang binibigyan niya ako ng mainit na kape, sinabi niya sa akin ang isang bagay na lalong nagpasingas ng galit ko. Kat, hindi lang yan ang hindi mo alam. Matagal na silang magkasabwat ni Jomar. At ang perang pinapadala mo, hindi lang sa bahay napunta yun. Ipagpapatuloy ko ba ang kwento, Ate Jay? Gusto mo bang malaman kung saan talaga napunta ang pinaghirapan kong pera sa Italy at kung anong balak kong gawin para mabawi ang apelyidong kinuha nila sa anak ko? Kat, hindi lang bahay ang itinayo ng pera mo. Bulong ni Raymark habang iniabot ang mainit na kape. Iyong laundry shop sa kabilang kanto at ang bagong SUV na ipinapasada ni Jomar bilang Grab, lahat yan galing sa padala mo. Pero ang nakapangalan doon, hindi ikaw. Hindi rin si Jomar, nakapangalan lahat kay Marilyn. Parang gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Ang perang pinagpuyatan ko, ang bawat sentimong tinitipid ko sa pagkain sa Italy para lang makapagpadala ng malaki, ay naging puhunan pala para sa komportableng buhay ng kabit ng asawa ko. Habang ako ay tinitiis ang mura ng dayuhang amo, sila ay nagpapakasasa sa pinaghirapan ko. Hindi ako pwedeng manahimik. Kinabukasan, sa tulong ni Raymark, nalaman ko ang mas malalim na bahid ng panluloko nila. Ginamit nila ang isang pekeng Special Power of Attorney, SPA, para mailipat ang mga ari-arian at pirmahan ang mga dokumento ni Liam. Ganoon sila kadesperado. Ganoon sila kawalang hiya. Bumalik ako sa bahay pero hindi para makipag-ayos. Kasama ko na ang mga pulis at ang aking abogado na kinuha ko gamit ang natitira kong ipon. Pagdating namin doon, nagulat si Jomar at Marilyn. Akala nila ay susuko na lang ako dahil wala akong hawak na papel. Jomar, Marilyn, tapos na ang laro nyo. Buong tapang kong sabi, ipapawalang bisa natin ang kasal nyo sa sibil dahil kasal pa tayo sa simbahan at hindi tayo annulled. At ang anak ko, kukunin ko siya dahil ang pagpapalit ng apelyido niya nang walang pahintulot ko ay isang krimen. Nagkagulo sa loob ng bahay. Nagmakaawa si Jomar, sinasabing mahal niya pa rin ako. Si Marilyn naman ay nagpumilit na sa kanya ang bahay. Pero sa huli, ang batas ang nanaig. Dahil napatunayan ang palsipikasyon ng mga dokumento, naharap sila sa patong-patong na kaso. Pero ang pinakamahirap na laban ay hindi sa korte, kundi sa puso ni Liam. Ilang buwan kaming sumailalim sa counseling. Noong una, hindi niya ako matignan. Pero unti-unti, ipinakita ko sa kanya ang mga lumang litrato namin bago ako umalis. Ipinakita ko ang mga resibo ng padala ko na may mga sulat para sa kanya na hindi pala ibinigay ni Jomar. Isang gabi, habang kumakain kami, bigla siyang nagsalita. Nay, sorry po. Akala ko kasi talaga iniwan mo na ako. Doon ako napahagulgol. Iyon ang pinakamasarap na tunog na narinig ko sa loob ng 10 taon. Hindi ang tunog ng barya o ang tunog ng stamp sa passport, kundi ang tawag na nanay mula sa sarili kong anak. Nabawi ko ang bahay, nabawi ko ang laundry shop, at higit sa lahat, naibalik namin ang apelyidong Guevara sa lahat ng dokumento ni Liam. Sa huli, natututunan ko na ang tunay na pag-uwi ay hindi lang ang pagtapak sa lupang tinubuan, kundi ang pagbawi sa sarili mong dangal at sa pagmamahal na ninakaw sa'yo. Ngayon, kami na lang ni Liam ang magkasama. Mahirap magsimula muli, pero masarap matulog sa bahay na alam mong ikaw ang tunay na may-ari, kasama ang anak na hinding-hindi ko na muling iiwan. At yan ang kwento ni Katrina. Isang paalala na ang katotohanan, gaano man pilit ibaon at palitan ng ibang pangalan, ay laging lilitaw sa huli. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat emosyong ating ibinahagi hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog, Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral sa karanasan ni Katrina na ang katapatan ay pundasyon ng anumang relasyon at ang hustisya ay laging nakapanig sa mga lumalaban
para sa tama. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwento at talakayan. Muli, maraming salamat, keep safe, at hanggang sa muli, mga ka-confess.